Katanggap-tanggap, yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa plano ng China na hulihin ang umano'y mga trespasser sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Magbabalita si Raynel Pawid. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong pulisiya ng China na aarestuhin umano ang mga manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Bagamat hindi binahagi ni PBBM ang susunod na hakbang ng ating gobyerno, tiniyak niyang poprotektahan ng pamahalaan lalo na ang mga mangingisdang Pinoy. We will take whatever measures to always protect our citizens. Sa ulat ng Hong Kong-based media na South China Morning Post, inatasan ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang anilay trespasser hanggang 60 araw at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Kasunod lang ito ng matagumpay na civilian mission ng Atinto Coalition sa Panatag Shoal na isa sa mga inaangkin ng China kahit pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasabay niyan, paimbestigahan din ni Pangulong Marcos ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa umano'y bagong modelo ng kasunduan na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo. Until they release it, we cannot be. Becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Nagsalita rin ang Pangulo sa kumakalat na litrato niya kasama si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi niya kilala ang kontrobersyal na alkalde. Dagdag pa ng Pangulo, mas nakatuon ngayon ang investigasyon sa pagkakaugnay umano ni Go sa na-raid na Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban. Hindi namin tinignan, it never came up. Hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. Nitong weekend, nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Marcos at Nationalist People's Coalition o NPC kung saan naman miyembro si Go. Ayon sa NPC, wala pang plano na alisin si Go sa partido. As of now, there's no talk to that effect. As I said, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan nung Bamban Tarlac. Tinawag namang alyansa para sa bagong Pilipinas ang pagsasanib puwersa ng NPC at PFP. Pinaplansya na raw ang kanilang senatorial slate at kabilang sa posibleng magbalik Senado si dating Senate President Tito Soto. As of now, I know that we are considering at least 3 from the party. Myself, Lito Lapid, and Abi Binay. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.